10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maghahatid ng mga latest na balita. Tatalakayin ng mainit na issues sa loob at labas ng bansa. Magbibigay ng mga tamang informasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Inyong matutunghayan dito lang sa PNN, JBTV, DWRB News, Radyo Katutubo. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa, ang programang magbibigay proteksyon at serbisyo sa manggagawang Pinoy. Aasiste upang makahanap ng trabaho ang mga kababayan nating walang hanap buhay. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. At nandito na si Mr. Public Service, Kuya JP Balbino. Kuya JP Balbino. Mahirap man ang buhay, aking matitiis. Basta't walang manika lang nakatali sa leeg. Hirap ay makakaya kung ako ay malaya. Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyagang. JB Aksyon ngayon! JB Aksyon ngayon! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagbabalik po ang JB Action ngayon dito po sa PNN JB TV. Ang impilan po ng DWRB, ang opisyal na impilan ng Radyo Katutubo. Of course, tuloy-tuloy po tayo na naglilingkod dito po sa JB Balbino Building, dito po sa tapat lamang ng isang mall, dito po sa bayan ng Giginto. At ngayon po ay sa hapong ito, ay kasama po natin ang Queen of the Tribe. Ito pong si Miss Marjorie Mopilia. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa iyo, Kuya JB. At lalong-lalong ngayon kay Ate Zed Castillo. And of course, humingi po tayo ng dispensa sapagkat medyo nabalan po yung ating programa. Humingi po tayo ng dispensa sa ating pong mga listeners. Hindi po lamang yung mga katutubo, kundi sa lahat po ng ating mga regular na listeners dito po sa programang JB Action ngayon. And of course, sa ngalan po ng People's National Movement na pinangamunuan po ni Kuya JB Balbino, ay binabati po namin kayo ng isang mapagpalang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig. And of course, ang ngalan naman po ng People's National Movement ng Fraternal Order of Eagle, ang Philippine Eagle, ay binabati ko po ang lahat ng pamunuan ng Philippine Eagle Incorporated. At sa lahat po ng ating mga katutubo, yung ating mga chieftain, hindi lamang dito sa 110 tribes, kundi sa lahat po ng sulok ng Pilipinas, ay isang pagpalang hapon po ang pinabot sa inyo ni Kuya JB Balbino. Si Kuya JB, Ate Marjorie, ay isa sa mga opisyal ng Katutubo. Tayo po ay ambassador ng Katutubo dito po sa ating organization. Tayo po ay nahirang na ambassador ng 110 tribes, United Nations Ambassador. At si Ate MG naman, ang nahirang na Secretary General. Ate MG.
Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao po, buong nasasakupan po ng mga katutubo dyan. Lagi po tayo mag-iingat, ay masama po ang panahon ngayon, Kuya JB. Ang lakas-lakas ng ulan sa labas. And of course, sa lahat pong mga katutubo, ulitin po natin, ay nagpupugay po tayo ng ating kamay dito po sa ating mga katutubo. At sa ngalan naman po ng katutubo, pag sinabing NCIP ay walang iba kundi pinamumunuan ito ni Ma'am Jen, yung chairperson ng Juniper. Limpay, Cebu Glass. Yes, yan ang namumuno na isa sa mga masipag, magaling at matalino pong leader, chairperson ng katutubo. At saka Kuya JB, nag-start na po ngayon ang IP Day natin. So hanggang October po to, October 30. 1 month celebration po tayo. Yes, sa ngalan po ng celebration ng ating mga katutubo ay paghandaan po natin yung ating celebration. At magtuloy-tuloy po tayo sa JB Action ngayon. At tuloy po tayo sa mga nagbabagang balita sa hapong ito. 66 barangay iski election candidates ay nanganganib pong madiskwalipika sa premature campaigning. At MJ. Hindi bababa sa 66 na kandidato para sa 2023 barangay at sangguniang kabataang election ang maaaring maharap sa mga kaso na diskwalifikasyon dahil sa umano'y nagpaaga na pangangampanya, sinabi ni Commission on Election or sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia na nasa 1,955 show cause orders naman ang nailabas na ng poll body sa mga barangay SK candidates. Nasa 104 reklamo naman ang na-drop dahil walang mga patunay na basehan. 228 sa mga kandidatong ito ang sumagot na. Ilan lamang sa kadahilanan ng mga kaso ng diskwalifikasyon, paliwanag ni Garcia kung saan may mga kandidatong nag-host ng raffle draw habang ang iba ay nagpo-post ng campaigning materials na kinabibilangan ng kanilang mga pangalan at posisyon na kanilang tinatakbuhan. Ang pangangampanya ay magsisimula sa Oktubre 19 hanggang Oktubre 28 taong kasalukuyan. Gihit ni Garcia kahit anong platform yan ay premature campaigning, nakatakdang magsampa ng formal na disqualification cases ang COMELEC sa darating na linggo. Ang mga ito ay raffle sa iba't ibang ng COMELEC para magsagawa ng pagdinig at ang mga desisyon sa mga kaso ay inaasahang ilalabas bago ang barangay SK election sa October 30. And of course, Senate bill na nagbibigay cash grant sa 80 anyos patas, lusot na po sa Kamara. At MG, pasandaan mo. 4 na piso. And of course, 4 na pisong kada litro ng fuel discount hihirit ng Kamara sa mga kumpanya ng langis. Ang buong detalye niyan ay sa balitang yan ay hatid sa inyo. Sa atin is Ate Seth Castillo. Ate Seth. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na mag-aamyenda ng Centenarians Act of 2016 sa pamamagitan ng pamamahagi ng cash gift ng mas maaga sa mga senior citizen na may edad na 80, 90 at 100 sa ilalim ng Senate Bill number 2028 o ang panukalang Expanding Coverage of the Centenarians Act. Ang mga senior citizen na naninirahan sa Pilipinas o sa ibang bansa ay dapat bigyan ng 10,000 piso kapag umabot na sa 80 taong gulang, 20,000 piso kapag umabot na sa 90 taong gulang, at 100,000 piso kapag umabot na sa 100 taong gulang.
Hindi na nila kailangang maghintay ng hanggang umabot sila sa 100 taong gulang bago makatanggap ng 100,000 piso mula sa gobyerno. Sinabi ni Senator Maria Josefa Imelda Aimee Marcos na naging sponsor ng panukalang batas na ang pag-asa sa buhay ng mga Pilipino ay 79 na taong gulang para sa mga lalaki at 83 taong gulang para sa mga kababaihan. Binanggit ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na maraming Pilipino ang hindi umaabot sa edad na 100 taong gulang at hindi natatamasa ang mga benepisyo at pribilehiyo ng mga centenarians na nagbibigay ng 100,000 piso cash sa bawat Filipino centenarian. Samantala, umapila ang liderato ng Kamara sa oil companies na makapagpatupad ito ng 4 na piso kada litro ng fuel discount at palawigin ang ibinibigay na diskwento sa magiging sa mga pribadong motorista. Ayon kay CIS Party List, Representative Erwin Tulfo na naging consultative ng meeting ng mga opisyal ng Kamara at oil companies, isa ang fuel discount sa inilatag na suhestyon ng mga mambabatas. Sa panig ng mga kumpanya ng langis ay hanggang 2 pisong diskwento ang kaya nitong ibigay sa mga PUV drivers. Ngunit 4 na piso naman ang hirit ng mga mambabatas. Sinabi ni Senator Tulfo na hinihintay ng Kamara ang desisyon ng oil companies ukol sa discount. Ang naganap na consultative ay ikalawang dialogo ng Kamara sa oil companies. Inamin nito na sakaling hindi makapagpatupad ng discount ang oil companies ay mapipilitang reviewin ng Kamara ang Oil Deregulation Law. At yan ang mga karagdagang balita sa mga oras na ito. Ako si Zed Castillo ng PNM JBTV, DWRB News, Radyo Katutubo. Yan po yung hatid sa inyo ni Ate Zed Castillo. Ito po yung isa sa mga balita na ibinigay sa inyo para po dito sa Radyo Katutubo. Well, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan dito po sa programang JB Action ngayon. Dito pa rin po sa PNM JBTV sa himpilan pa rin po ng DWRB. Nandun ba yung Senate bill na yan? May, Ate Seth, itong sinasabi nating Senate bill, nagbibigay ng cash grant dito po sa ating mga senior citizens ay 80 anyos ay patas, ilusot na po ito sa kamera. May ano na ba tayo? May permission na tayo nito? So, pipirmahan na lang po itong binabanggit na itong Senate bill na nagbibigay ng cash grant para po dito sa ating mga tinatawag na senior citizen. Anyway, magbabalik po ang JB Action ngayon pagkatapos lamang ng patalastas. Para sa malinis, safe, komportable, at swak sa inyong budget. At kung nais magnegosyo, narito na ang hinahanap nyo. Fortune Market ang sagot dyan. Bisitahin lamang ang kanilang mga branch na malapit sa inyong lugar. Barangay Zamora, May Kawayan, Bulacan. MacArthur Highway, Barangay Wawa, Balagtas, Bulacan. MacArthur Highway, Tabing Ilog, Marilao, Bulacan. At Mabini Street, Barangay Poblasyon, Aksyon ngayon! Nagbabalik po ang JBTV at ang
Nagbabalik po ang JB Action ngayon dito po sa himpilan ng PNM JB TV, dito pa rin po sa DWRB. And makikita po natin ito ngayon dito sa tilon po ng ating TV. Ito pong balangkas po ng samahang tribong Aita o STA na dito po matatagpuan sa Capas, Tarlac. Opo, ito ang sinasabi nila si Mamon. Ito Oscar po yung Rivera. binabanggit natin na itong si Ginoong Oscar Rivera ay may titulo po itong mamuon. Ang ibig sabihin ng mamuon, mga kaibigan, ito po yung king. Pag sinabi mong Oscar Rivera yan, ay hindi po basta-bastang Aita po ito sapagkat hari po ito ng mga Aita. Si Oscar Rivera, mga kaibigan, ito po yung mandated o trustee nitong CADTI 025-A. Ikwento mo nga, Ate MJ, kung ano pa yung mga informasyon na talagang expertise mo tungkol dito sa CADTI 025-A. Okay. Ang CADTI 025 ang CADTI 025 po ang nasasakupan ni Kuya Oscar. Bago po siya mapunta sa pagkamamuon niya, ay siya po ay hinirang na chairman po ng BATA, yung Bamban Aita Tribal Association. Bago po, after po niya doon, nagkaisa po ang 8 o humigit po ng clan ng CADTI 025 para siya ay ihalal na mamuon. Para siya yung nagiging hari po ng mga katutubo dyan sa Bamban, Tarlac po. Tandaan po natin na itong sinasabing mamuon ay nangangahulugan po ito ng hari. Hari po ito ng binabanggit po natin na tribo, itong si Oscar Rivera. At hindi lamang yan, itong si Kuya Oscar Rivera, itong si King Rivera ay mandated dito. Pinagkakatiwalaan po ito ng lahat ng tribo na nakasasakupan itong CADTI 025. Or ang Certificate of Ancestral Domain title na may number po na yan, na 025. Yan. At bukas, mga kaibigan, ito pong bukas ay magkaroon po ng celebration. Ito pong samahang tribo. At nariyan po yung ating mga kagalang-galang na opisyalis ng ating mga pamahalaan. Hindi lamang natin makikita, ito yung logo at yung nasa gitna ng logo na yun, mga kaibigan, ito po yung si Mamuon Oscar Rivera. Ito naman yung sa may bandang kaliwa nito, ito po yung kanyang picture na nakakabit po doon sa kanyang tanggapan dito sa may IPS. Yes po. At So yan pong makikita mo, yung marami na yan. organization chart po nila yan. Ito po yung binabanggit natin mga opisyalis ng samahang Aita o STA na kabase po dito sa Tarlac, sa Capas, Tarlac. Ang alam ko, Kuya JB, hindi na siya STA ngayon, parang AMAC na siya. AMAC, yun. Pakikilala ko rin yung mga nasa pictures din sa kaliwat kanan po ni Kuya Oscar. Yung nasa kaliwa po niya bahagi na dun sa pictures nila ay siya si IPO Oscar Dizon, and si Vice Chairman po ng IPS naman si Ate Revelyn Margarito. Yan. Yung mga So yan po trustee yung niya. mga opisyalis ng ating mga kasamahan dyan. Dito po sa may nakabase dito sa Capas, Tarlac. At ito po nga yung pinamumunuan itong si Ginoong Oscar Rivera, itong mamuon ng tribo. Ulitin po natin, siya po yung pinagkatiwalaan, siya po yung opisyal na chairman nitong CADTI 025. Ito pong Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o ASDPP. ASDPP ay gaganapin po bukas diyan po mismo Sa may Bamban, Tarlac po. sa may Bamban, STA. Tarlac po. At dadalo tayo yung si Kuya GB at yung Team GB Action na ngayon ay dadalo po bukas diyan para po sa pag-celebration
nasabing okasyon. At di lang Kuya JB, maraming mga katutubo ang mga dadagsa bukas dahil ito ay napaka-importante po sa amin to. Bilang isang katutubo po, ito po yung pinaka-aantay din po ng mga aming mga kamag-anakang katutubo na ito po may sarili po silang nagawa. Dahil si Kuya Oscar at ang kanyang mga kasamahan ay ito po yung mga ilang buwan po nilang pagtsatsaga, paglalaban, lahat-lahat po sa mga nakapaloob po ng CADTI 025, Kuya GB. We are pretty sure, Ate MG, na bukas ay napakadaming dadalo ito, 100% napakadaming dadalo. Itong selebrasyon, itong Ancestral Domain Sustainable Development Protection Plan. Ito po yung pag sinabing Sustainable Protection Plan. Ay plano po ito para dun sa pangmatagalang programa para po matulungan itong ating mga katutubong AITA diyan po sa Capas, Tarlac. And of course, kasama bukas, ang tabayanan po ninyo. Tiyak namang nandyan si Don Robert Serrano. Yes po, nandyan po si Don Robert Serrano at mga kanyang mga iba pa pong mga officers po ng mga katutubo ng AMAC. Nandyan po sa Bamban, Tarlac po. Ay hindi lamang yan si Don Robert, kundi nandyan din yung si Ginoong Oscar Dizon. Ito po yung IPIS. Dito po na nakabase pa din dyan sa Capas, Tarlac. Si Kuya Oscar Dizon po, siya po ang Indigenous People Officer po. Si Ate Rovelina po ang IPMR po ng Mabalacat. So, binabati po natin yung ating mga officers, lalong-lalo na kay Ma'am Robilen Serrano. Ito po yung mandatory representative ng Mabalacat, Pampanga. Ay, dadalo kaya pag sinabi mong Mabalacat yun, ibig sabihin, dadalo yung isa sa mga magaling na mayor ng Mabalacat. Apo. Itong si Mayor Crisostomo Garbo. Crisostomo Garbo. Dahil nasasakupan ito ng Mabalacat at yung kabila naman ay sinasabi nating Capas, ay malamang naman na dadalo Si yung, Mayora Alice Lilgo. Yes. Ay, napakagandang mayora nito, Kuya JP. Siyempre, yung vice mayor dyan, si Ding Anosasyon. Si Kuya Ding Anosasyon. ay pupunta din yun sapagkat ito yung ating mga leader diyan po sa bayan ng Capas, Tarlac na talagang magagaling po ito. Sa may banban ito, no? Opo, Kuya JB. Lalo-lalo na, Kuya JB, huwag natin kalimutan, ang mandato po ng mga katutubo, ang NCIP. Yes. Ang mga NCIP, lahat po ng mga regional officers, maaasahan po natin yan bukas mula provincial, mula Chief Bamban Service Center at ang regional. Maybe we'll know may mga national darating pag na po, sinabing JB. regional officer ng NCIP, ay ito yung si Attorney Calde. Roland Calde. Ay, napakabait nito, Kuya JB. Roland Calde. Mabait ito. Itong si Roland Calde sapagkat matulungin ito. At bukas may bubulong tayo sa kanya tungkol po doon sa mga ating kababayan na mga NCIP na nakabase po diyan sa Tarlac. Alam natin na gumagalaw yung kanyang tropa. Alam po natin na talagang itong si Attorney Roland Calde ay isang abogado, manananggol, na nagmumula yata ito sa may sa Baguio City, dito sa may sa may tabi ng yes. At Baguio. bukas po, asahan po ninyo na talagang marami pong dadalo dito sa gagawing celebration. Itong Ancestral Domain Sustainable Development Protection Plan. Ay bukas na po yan. Bukas, Ginoong Oscar Rivera, yung king ng tribong Aita. At huwag natin kakalimutan yung kaya magandang, mabait na may bahay. Yung siyempre. kababayan mo. Oo. Kababayan ko itong si Ate Sharon yes. Rivera. Pagka sinabing king ang asawa mo, ay tatawagin kang queen. Queen, Sharon Rivera. Isang mapagpalang hapon po sa inyo, Ma'am Sharon. Masarap ang inandang... Masarap yung ulam kahapon. Natural na ulam ng Bisaya.
Ay, kababayan pala natin itong si Ma'am Sharon, si Queen. At lalo Sharon. na itong si Ate Sharon, wala siyang talagang napakabait itong taong to. Mabait? Wala siya pinipili. As in talagang katutubo ka, Bisaya ka, Kapampangan ka. Pag kumatok ka sa kanya, silang dalawa mag-asawa talagang tutulong at tutulong silang dalawa. So, yes, so humahanga po tayo dito po kay King Oscar Rivera ng mandated o trustee nitong CADTI 025-A. Alam niyo kung magkano, ilang libong hektarya itong nasasakupan nito. Ate MG, 10,000 hectare. 10,473 or more, Yes. more or less. Ay, gano'n hectares. ba yung 10,000 hectare doon sa pagtatayuan natin ng compound ng JB Action ngayon na isang hektarya? Oo, Di ba, para Ate Sel? via satellite ang radyo katutubo doon Yes, ako, JB. magtatayo po tayo ng satellite office ng ating radyo katutubo doon. And malamang itong ating kagalang-galang yung chairman, itong si Oscar Rivera, ay magbibigay po, magpupugay po ito at magkakalob sa atin ng isang bakanting luti na sakop nitong CADTI 025 para po dun sa ating programa Para JB sa- Action ngayon. Radyo katutubo. Ang radyo katutubo. Well, kahapon nung kapapanayamin po natin itong si Ginoong Oscar Rivera, ay nakita po natin doon na talagang nagulat tayo. Ang daming mga bigas na nandun sa Tinanong po natin ito kung bakit maraming bigas. Ay ito pala, Adisit, ayan, nakikita nyo. Ayan. Daming bigas yan. Maraming bigas na mga nakaano dyan at tuloy-tuloy yung pagbigay niya ng bigas. Kinakaloob po ito sa mga kababayan po nating ita ng mga residente din ng lugar na sakop pa rin po ng CADTI 025. 025. So, paikutin mo lang. Yung makikita mo, may mga bigas po yan. Ay malamang bukas yan sa celebration ng Sustainable Development Plan ay pamibigay po ito ng kagalang-galang ng Hari ng Katutubo. Ito pong si Ginoong Oscar Rivera. Ito pong yung nakasol po na siyempre magandang lalaki dyan ay si Kuya GB yan. No. At yung binabanggit natin simpleng pamumuhay, ito po yung King ng Katutubo. Ito po nakakulay green. Bagong manicure yan si King Rivera kahapon. No. Pagkatapos yung nasa gitna naman, ito po yung si Queen MG Mobilia. Ito po yung sakop naman ito ng Homie Tribe. Kapas. And itong katabi natin. Si Tito yan. natatandaan. Nakalimutan ang pangalan niya. Yes, ito yung ating mga kasamahan. Yung mga kanang kamay nito. Yung talagang mga alalay nitong si Mga kamag-anak ni Kuya Oscar din yan. Mga Yes, kamag-anak ay, po natin. Binabati po natin kayo dyan. Hindi na namin kayo maisa-isa. But then, sa lahat po ng mga kasapi ng ating AITA, ay sumasaludo po kami sa inyo. Yung ating mga audio ay hindi po natin matatapos sa ngayon sapagkat may technical defect ngayon. Ay maulan po dito sa labas ng ating himpilan, ay iiri po natin ang unti-unti yan sa kapakanan po ng ating kapwa katutubo. Atin G. At lalong-lalo na po sasalamatan ko po si Tito Boy Dison at si Tito Edwin Batiin mo na Dison. lahat yung gusto mong batiin. Kuya JB, magpapasalamat po ako sa mainit na pagtanggap po at pag-entertain nyo sa amin kahapon ang Kuya JB Action ngayon. Pinasasalamatan ko po ang mga staff po ng nasa STA at ang AMAC na sila Tito Edwin Dison, Tito Eddie Dison, Tito Boyong Vergara at Tito Boy Dison. Yan. So lahat po ng mga hindi natin nababati pa rin, Ate MJ, lahat po ng mga hindi natin nabigyan ng pansin, ay humingi po kami ng dispensa sa inyo. Sino man yon, kung saan man yung mga ganito, humingi po kami ng dispensa sa inyo sapagkat hindi namin kayo may isa-isa. Dito po sa JB Action ngayon, ang official na Radyo Katutubo. At shout out po kay ito yung pinakamasipag at gwapo mong security. Pag bumusina ka lang, kung walang na lang, matapilok sa kakataranta. Boss Garedi. Ito po si yung ating hepe. Yung hepe po ng ating security department,
itong si Laride, OIC Laride, na dito na po, nasa sa atin, ay binabati po natin ito sa kanyang napakaingat, napaka-smart na paglilingkod dito po sa JFBI Security, ang kumpanya po ni Kuya GB na nagbibigay ng magandang proteksyon sa lahat na gustong magpabantay. At gusto ko rin lang pong batiin, ito, ako JB, batiin yung mga kapatid ni tatay kahapon na sumama sa atin, na bumisita din sa opisina po ng tanggapan ng mga katutubo. Ang mga, hindi ko na po kayo iisa-isahin, mga kapatid ng mga katatay ko, mga Movilla, family dyan po, dyan sa may, sa Cobia. Ayan, at saka yung minamahal kong magandang nanay, at yung kaisa-isang dato po. And of course, sa pamunuan ng CDC, itong CDC na ito, ay nagbibigay po ito ng mga proposal dito po sa kay Ginoong o kay King kay King Rivera, ay binabati po natin ang pamunuan ng CDC at saka yung iba pang mga development company dito po na nakabase sa Clark, Pampanga. Yan. At bukas po ay excited po kami na makasama po namin kayo ulit dyan. Para po sa selebrasyon itong sustainable GBT. development ng Samahang Aita. Oo. Samahang Tribong Aita or Amak po. Yan. Ang kapatid. Inuulit po natin na bukas, subaybayan po tayo para po sa selebrasyon itong Ancestral Domain Sustainable Development Protection Plan. Magkita-kita po tayo dyan, mga minamahal po naming mga kamag-anak na katutubo. Sa lahat po ng mga opisyalis ng mga katutubo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, nagpapaalam na po ang JB Action ngayon. Bago tayo magpapaalam, saan ba sila magpapalo sa atin, Ate Seth? So, bayan po, Ate Ingy, pakibasa po nitong kung saan sila paano sila makapag-link dito sa atin. Please follow, like, and share PNM JBTV, DWRB, News FB page, at please subscribe PNM JBTV YouTube channel na makikita ang mga links sa ating live stream ngayong araw na ito. Just click the link to open, like, and subscribe. Napakadali pong sundan. Pumunta po kayo sa YouTube channel. Pagka nakikita po ninyo yung YouTube channel, pindutin po ninyo yung kulay, yung bilog. Pagka nakita po ninyo yung bilog, itatype po ninyo yung PNM, JBTV, at lalabas po yung ating programa. Sa ngalan po ng People's National Movement for Marcos Sara, at sa ngalan po ng Fraternal Order of Beagle, sa ngalan naman po ng Samahang Aita dito sa gitnang Luzon, at iba pa pong mga samahan ng ating mga katutubo, ay nagpapaalam na po ang PNM JBTV dito po sa himpilang ito. Maraming salamat ang iyong tagapaglingkod, Kuya JB Balbino. At ako naman po si Ate Queen MJ. At ang tatay ko po si Datu Jim Irang Movilla. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagsubaybay. JB Aksyon ngayon! JB Aksyon ngayon! Inyong natunghayan ang programang JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa, dito sa DWRB News FM. JB Aksyon ngayon! JB Aksyon ngayon! Ang programang JB Action ngayon, Kalinga ng mga manggagawa, ay inyong mapapanood sa PNM JBTV DWRB News, Radyo Katutubo, Facebook page at PNM JBTV YouTube channel. Please follow, share, and subscribe para masubaybayan ang mga latest update hinggil sa balita, public service, mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Aagapay sa mga kababayan nating naghahanap ng trabaho, sandigan at boses ng ating mga katutubo. PNM JBTV DWRB News, Radyo Katutubo.
hatid ng mga latest na balita. Tatalakayin ng mainit na issue sa loob at labas ng bansa. Magbibigay ng mga tamang impormasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Inyong tunghayan mula sa PNGTV, DWRB News, Radyo Katutubo. Para sa malinis, para sa safe, komportable, at swak sa inyong budget. At kung nais magnegosyo, narito na ang hinahanap nyo. Fortune Market, ang sarap dyan. Bisitahin lamang ang branch na malapit sa inyong lugar. Barangay Zamora, May Kawayan, Bulacan. MacArthur Highway, Wawa, Bulacan. MacArthur Highway, Marila, Bulacan. At Mabini Street, Barangay Poblacion, North Sagaran, Bulacan. Fortune Market na! May plano ka bang mag-umpisa ng negosyo? Budget King Supermarket ang hanapin mo. Calling all wholesalers, sari-sari store owners, and mini grocery store owners na nahihirapan maghanap ng mura at kalidad na grocery supplies. Bisitahin ang kanilang mga branch sa mga sumusunod na lugar. Balagtas, North Sagaray, May Kawayan, May Pombo, Marilao, at Bignay, Valenzuela. Para sa mura at budget ay di bitin, dito ka na sa Budget King. Naghahanap ka ba ng trabaho? Ang JFB Investigation Security Agency ay nangangailangan ng mga sumusunod. 100 male security guards, 50 female security guards, 15 security officers, at 10 field inspector. Magtungo lamang sa kanilang opisina na matatagpuan sa 3rd floor, JFBI Building, number 662, MacArthur Highway, Barangay Ilang-Ilang, Giginto, Bulacan. O tumawag lamang sa mga numerong 044-794-9440 o 044-690-1524.